Eto, tila meron pong twist ata, ano? Sa identity po dito ho sa magiging katandem po ni Vice President Sara Duterte mga kabida, no? Para ho sa 2028 presidential election. Kung maalala po ninyo, kamakailan lang po, sinabi po ng Vice Presidente, meron na raw siyang ni-recruit. In fact, last year pa raw, ano? Ito hong kanyang ni-recruit, ano? Mga kabida, na maging katandem po niya, maging Vice Presidente po, ano? Sa 2028 presidential elections po, ano po. Okay? Overwhelmingly, mga kabida, sa mga lumutang na mga pangalan, ito hong si Senador Rodante Marcoleta, no? Pero bago lang po, okay, may lumutang din na ibang pangalan po, mga kabida. At ito ay may malaking posibilidad, ano? Na baka ito yung tinukoy po ni VP Sara, mga kabida, no? Ito hong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano? Alam naman po natin na galit po ito, ano, sa mga kurakot. Ito hong si Magalong, ano po, mga kabida. At in fact, nagdami ho siyang mga expose po patungkol ho sa corruption issue, ano, sa kasalukuyang administrasyon. Alright? At sabi po dito sa isang ulat mula sa thepolitico.com, ano, mga kabida, ano po, isang executive po ng PDP Laban ang nag-float daw, mga kabida, sa Duterte Magalong tandem for 2028 election. Alright, babasahin ko lang po, ano, ito hong post po ng politico.com, mga kabida. A ranking official of the Partido Demokratiko o Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan, ano, o PDP Laban, said he sees a potential strong tandem in Vice President Sara Duterte and Baguio City Mayor Benjamin Magalong should they decide to run for President and Vice President respectively in the 2028 national election. He added, if Magalong were to consider a vice presidential bid, the pairing would be formidable. Alright? Yun yung sinabi ng isang executive po ng PDP Laban, ano, mga kabida. Ito po ay kineri po ng politico.com. Now, ang tanong po dito, si Magalong kaya ang tinukoy po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, ano, na kanyang kinausap since last year pa po, okay, para maging katandem po niya sa 2028 election po, ano, mga kabida. May posibilidad din po, ano, okay, dahil yung track record po ni Magalong ay hindi rin matatawaran po, ano, mga kabida. Okay? Maliban po siya ay isang dating police officer, ano, anti-corruption advocate din ito, ano po, mga kabida. At alam naman po natin kung gaano po siya ka focus, ano, dito sa issue po ng corruption sa kasalukuyang administrasyon po, ano, mga kabida. Okay? Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang in charge po para mapapanagot po itong mga sangkot sa mga katiwalian po, ano, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, kung sakali man po siya po ay magiging Pangulo po ng Pilipinas come 2028, ito hong kanyang bise. Okay? Yung kanyang bise, ano, na napipisil po. Although, wala hong pangalan po na binanggit ito hong si Sara Duterte, ano, pero pwede po nating pumili doon ho sa dalawang personalidad, either Benjamin Magalong or Senador Rodante Marcoleta, no? Kasi pareho po sila may guts, ano? At saka potential. Okay? Na maging pangalawang Pangulo po, mga kabida, at eventually maging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? So, abangan natin to, ano? Kasi ayaw pong i-disclose po ni VP Sara po, ano? To protect this person. Okay? Kasi baka naman po, babatuhin po ito ng mga allegation po, ano, mga kabida, para lang po masira itong taong ito kung sakali man po as early as this stage ilalabas na po yung kanyang identity po, ano, mga kabida. Okay lang sana kung kay Sara Duterte kasi ubos na lahat ng bala po ng mga kalaban-laban sa kanya, no? Okay, wala na pong maibabatong
allegation po o issue po against the Vice President. Ano po, mga kabida? Kaya nga nag-announce po ito na tatakbo po siya ng Pangulo sa 2028 presidential elections po, mga kabida. Pero dito ho sa kanyang napipisil na pangalawang Pangulo, bilang kandidato po, mga kabida, delikado po kung ngayon pa lang, mga kabida, i-divulge po yung kanyang identity, which is hindi po ideal. Alright? Dahil, yun nga baka hahanapan po ng butas. Although dito ho kay Magalong, kampante po ako, mga kabida, na wala ho silang mahanap na butas po, And even Marcoleta, mga kabida, okay? So, abangan po natin to sa darating na mga araw kasi malayo pa po yung 2028, So, most probably, kung meron man pong announcement ito hong si Vice President Sara Duterte as to the identity dito ho sa kanyang nililigawang personalidad para maging katandem po niya, mga kabida, baka sa 2027 na po niya ibubunyag ito, O baka itong taong ito ang siya mismong magpapakilala po, mga kabida, okay, na magiging katandem po ni Vice President Sara Duterte. Honestly, para sa akin, Duterte Magalong, napaka tigas po yon. Alright? Very, strong tandem, mga kabida, Formidable tandem yan. Okay? Mahirap pong tibagin, ito lang si Sara Duterte, hirap na pong kalabanin po, sa eleksyon. How much more kung idadagdag po natin ito kung si Magalong, po, mga kabida. Okay? Kasi, gaya ng sinabi ko po, si Magalong po ay kilala po bilang advocate po sa issue po ng corruption. Mga kabida, Anti-corruption advocate po ito. Okay, at saka wala kang masamang tinapay, na pwedeng ibabato sa kanya. Alright? Dahil credible yung taong ito, Kumbaga, wala kang mapipinta sa kanya po, mga kabida. Kaya ang hirap po kalabanin ito hong si Magalong, Kung sakali man po tatakbo po ito, Kasi walang issue. Okay? Walang bagahe. Alright? So, para sa inyo, anong sa tingin po ninyo? Bagay ba si Magalong para maging vice presidente po ni Sara Duterte, mga kabida? At kung sakali man po, okay, si Magalong po ang magiging katandem po ni Sara at mananalo po silang dalawa. At yung sinabi po ni Sara Duterte na siya yung magiging in charge para mapapanagot itong mga sangkot sa katiwalian po, mga kabida, sa kasalukuyang administrasyon, kung sakali man po uupo po sila bilang presidente at saka vice presidente sa 2028. Ako po, lagot po silang lahat. Kasi hindi po talaga sila papatawarin po ni Magalong, mga kabida, po. Okay, walang sasantuhin po ito Okay? Kumbaga, tingin ko sa taong ito, mga kabida, balanse, fair. Okay? Walang kinikilingan at walang pinoprotektahan po, mga kabida, Ito kong si Magalong. Kaya I vouch for his person, mga kabida. Kung siya yung tinutukoy po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, Honestly po, mga kabida, ito kong si Magalong, swak na swak talaga, mga kabida, dito ho sa responsibilidad, na ibibigay po ni Vice President Sara po sa kanya, po. Okay? Gaya na sinabi ko po kanina, sinabi po ng Vice Presidente, kung sakali man po, mananalo po ito, bilang Pangulo po ng Pilipinas, sa 2028, mga kabida, kanya hong ibigay yung responsibilidad, sa kanyang Vice Presidente po, sa paghahabol dito ho sa mga tiwaling opisyal po, mga kabida, sa ating bansa. At mind you guys, okay, ang problema ngayon, number one problem po sa Pilipinas, ito hong korupsyon. Okay? Yung corruption po. Kasi, kumbaga, halos lahat po ng sangay, ng gobyerno, mga kabida, talagang nahawaan na po, mga kabida, sa issue po ng corruption. In fact, yung latest po, ito kong si Ombudsman Boying Rimulya, pinagdidiskitahan po niya ngayon, ito kong judiciary po, Kasi talamak na yung corruption dyan sa judiciary.
mga kabida, ano po. So, wala na pong mapipili eh. From the executive branch, legislative, hanggang judiciary, andyan yung corruption eh. Kaya nga, bagay na bagay po ito kung si Magalong, mga kabida, aside from being an investigator, kasi dating CIDG chief po ito, mga kabida. Okay? Magaling ho, maghanap po ng mga ebidensya, mga kabida. Counterintelligence, intelligence, okay? So, swak na swak po yung personalidad ni Magalong dito sa hinahanap po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, okay? Na kanyang magiging vice presidente. Kaya, nung lumutang itong pangalan po ni Magalong, wala ho akong duda. Kasi nung una po, akala ko po si Marcoleta po, mga kabida, po. Pero nung lumutang itong pangalan po ni Magalong, dito ko po napagtanto, na baka siya yung tinukoy po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na kanyang nililigawan since last year pa po. Okay? At sa ngayon, sabi daw ni Magalong, okay, wala sa focus pa niya itong politika, yung kanyang focus po ngayon is sa kanyang baluarte sa Baguio City pa, mga kabida. Pero anyway, everything is possible naman po. Okay? Lalong-lalo na po sa politika, mga kabida, wala hong imposible dyan. Okay? So, aabangan po natin kung talagang si Magalong ba, ito hong tinutukoy po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na kanyang nililigawan, kinausap niya since last year pa po, mga kabida, at inaantay po niya yung kanyang matamis na oo. Okay? Para lang po, maging katandem niya sa 2028 national election po, mga kabida. Yan yung aabangan po natin. Alright? Para po sa inyo, ano po ang